Eto na yung araw na kinabitan ko ng phone charger ang aking Mio Sporty na si Black Panther. What's up sa inyo mga ka-Mio? Dahil nga day off ko ngayon ko na ikakabit yung phone charger. Medyo natagalan nga kasi nga hindi pa ako makapag-desisyon kung saan ko ilalagay. Medyo mahirap kasi ang gagawin ko dito dahil hindi tayo pwede magkamali. Dahil nga ganitong style lang nabili kong phone charger, kailangan kong butasan ang flaring ni Black Panther at kailangan perfect ang pagkakabutas nito. At dito nga, binabaklas ko na nga palang flaring ni Black Panther. Sa hindi nga pala nagtatanong, bakit ko nga ba lalagyan ng phone charger si Black Panther? Unang-una kasi, gusto ko pag nag long ride ako, hindi malobat yung aking video cam. At may record ko ang lahat na napuntahan ko dahil natutuwa akong panoorin ng paulit-ulit ang mga lugar na napupuntahan ko. Pangalawa, meron kasi akong ginagayang motor. Bali yun ang concept ko sa aking motor ngayon, ang maging kakaiba sa ibang Mio. I mean, gusto ko siyang parang maging latest version. Basta, abangan nyo na lang mga lods. Anyway, mabalik tayo. Dito nga, malapit ko na matapos baklasin ang flaring ni Black Panther. At nang mabaklas ko nga, nakita ko sobrang dumi ng loob niya. At chinik ko na agad kung saan ko pwedeng ilagay ang charger. At sinilip-silip ko pa kung saan merong maluwag na part. At nang makita ko na, nanggal ko na yung buong flaring sa una para makagalaw ng ayos. Bali, nilinis ko muna pala para maganda naman tingnan habang nagkagawa. Bali dito nga pala, meron na ako dating phone charger. Kaso hindi ko naman nagamit yan dahil sobrang bagal niya mag-charge. Ang kagandahan lang, hindi ko na kailangan magbaklas ng maraming flaring dahil may linya na pala akong gagamitin. Bali yan nga pala, nakakonect yan sa ignition. At yung isa naman sa body para sa negative, para gagana lang siya pag nakalagay sa accessories ang ating susi. Kasi kung irerekta mo yan sa battery, malolobat yung ating battery. Kahit na meron siyang switch, pwedeng malobat at masira. Dito nga binabaklas ko muna yung wire para may ready ko na lang siya mamaya para sa wiring. At ito, pinag-aaralan ko kung saan kong part ilalagay yung charger. Bali yan nga, may mga mark na yan. Sadya siguro ni ready ni Yamaha yan para dyan maglagay ng mga accessories or mga switch. Bali dyan, medyo nahihirapan ako kung saan kong part ilalagay. Ramdam ko kasi, tutukot siya sa cover. Kaya hindi tayo pwede magkamali. Pag bumutas tayo, dapat sure na. Kaya ganitong paraan ang naisip ko. Bali, sinukat ko muna pala siya kung gano'n siyang kataas. Tapos, kumuha ko ng medyo malambot na object kagaya nito na pwede kong ikat at siyang gagamitin ko pang sukat. Parang ito. Bali, ganito ang gagawin ko. Una, tatry ko muna sa medyo mataas. Tapos, itidikit ko yan dyan. Pero bago ko idikit, lalagyan ko muna siya ng mark. Palatandaan na nakapag-try na tayo sa part na yan. After nga natin maidikit siya, lalagyan ko yan ng mark sa ibabaw. Bali, yan nga palang ginamit ko. Lipstick ni Mrs. Parang ganyan. Bago natin idikit, tapos saka natin ipapatong yung cover. Oras na magka-mark yung cover, ibig sabihin, hindi pwede yan. Kailangan pa natin bumaba ng konti. Kaya sinubukan ko na ito kung uubra. After ko nga maidikit, nilagyan ko na ng mark sa ibabaw. Parang ganyan. At saka may papatong yung cover. Oras na magka-mark yan, ibig sabihin, tutukod yan. Kaya bababa tayo ng konti. At ito na nga yung unang result. Ayun, meron siya. Kaya negative sa part na yon. Kaya ibinaba ko ng konti at inulit ko lang yung process. Pero bago ko pala gawin yon, tinabasan ko muna yung dalawang gilid. Baka kako dahil dyan kaya sumasabit. Ginaya ko na yung tsura ng ating charger. At tiniray ko ulit kung magkakakulay yung cover. At confirm, meron pa rin. Kaya ibinaba ko na siya ng konti. At nag-mark ako ng panibago. Saka ko inulit ang process hanggang sa makuha ko. Bali naka 3 times pala ako diyan. Doon sa pangatlo, doon siya nag-okay. At wala nang sabit. Kaya nilagyan ko na siya ng mark kung saan ako magbubutas. At nakuha ko na yung tamang gitna kung saan ko siya bubutasin. Kaya kinuha ko na yung aking pambutas at binutasan ko na agad. Nag-umpisa lang pala ako sa maliit na butas. Saka ako binutas ng medyo malaki. After nga dyan, gumamit na ako ng kutsilyo kasi nga wala naman akong ibang pambutas kundi yan lang. Fast forward na natin para mabilis. Paulit-ulit lang naman yan hanggang kumasya na yung ating charger. At nung nagkasya na nga, pwede na natin ikabit yung ating phone charger. At yan na nga yung kinalabasan. Diba? Napakaganda. Sukat na sukat. Dito nga, kailangan na natin siyang i-wiring. Bali, nilagyan ko nga pala siya ng fuse. Hindi ko na ipapakita. Medyo mahaba na kasi yung video. Naituro ko na naman yan sa una kong video kung paano mapagana yung ating charger. Hanapin nyo na lang po sa video ko. Kaya ito, tapos na ako. Ready to test na. At kitang-kita naman. Gumagana na siya. Yun oh. Asti. Paano mga lodi? Hanggang dito na lang. Kung gusto nyo rin ng ganyang charger, ilalagay ko na lang yung link.